Mapagpalang araw mga ka-survivor. Ito nga po yung araw na wala pong pasok ang mga anak ko dahil nga po sa sungit po ng panahon mga ka-survivor. Kaya nga po nagpasa na lang yung teacher nila ng online po na nagagawin po nila sa bahay po mga ka-survivor. Salamat po sa Panginoon mga ka-survivor kasi po nabibigyan ko pa po ng tugon yung mga pangangailangan po ng mga anak. Katulad po niya, naturuan ko pa po sila. Ilang oras nga po yan mga ka-survivor yung pagtuturo ko po sa anak ko po mga ka-survivor kasi marami din po mga gawain yan mga ka-survivor. Tapos po nire-record ko po at pinapasa ko rin po sa GC po namin para po katibayan namin ginawa po na sa araw na yun ang bata mga ka-survivor. Kahit na wala po silang pasok mga ka-survivor, may pinapasa po yung teacher na gawain sa kanila. Nagpapasalamat po ako sa guro nila mga ka-survivor kasi kahit na ganun man po na ibibigay pa rin po niya yung tugon po ay sa pag-aral po sa mga anak po natin mga ka-survivor. Hindi po mahirap mga ka-survivor turuan yung anak ko kasi naiintindihan niya rin po kagad yung mga dapat po na ituro at alam niya po yung mali. Tapos matandain po siya mga ka-survivor. Pag halimbawa tinuro ko po yung kung ano po yung basa sa ganito, kung ano po ito. Pag tinanong ko po yan, nag-iisip po siya sa dali pero natatandaan niya po kung ano yung isasagot niya mga ka-survivor. Ayun naman po pinagpapasalamat ko po sa Panginoon mga ka-survivor na hindi po ako nahihirapan talaga sa pagtuturo sa mga anak ko po mga ka-survivor. Ito nga po itong bunso ko na to mga ka-survivor, hindi ko po talaga yung lagi natuturuan, hindi kagaya po nung atin niya, nung nag-aaral pa po yung atin niya, ay lagi tutok na tutok po talaga yun sa pag-aaral, lalo po may mga assignment po talagang inaano ko po yan na kailangan matapos niya pa. Pangit pala yung ganun mga ka-survivor na masyado mo pong inaano yung bata sa pag-aaral. Hinahayaan ko lang po siyang matuto. Hanggang sa yun, nagugulat na lang po ako mga ka-survivor na alam niya na po yung isang bagay mga ka-survivor. Itinuturo ko ba nga po yan mga ka-survivor ko yung mga babasahin nyo po mga ka-survivor. May mga words pa po talaga siya na hindi pa po talaga mabigkas o mabasa po niyan. Lalo na po yung may mga yung may mga ganun po, nahirapan pa po siyang basahin po yun kasi nagsimula pa lang naman po siyang matutong magbasa po mga ka-survivor. Nung daycare po sila, doon po natutukan po siya sa pagsusulat po. Tapos nung kinder po, unti-unti po na ituturo po sa kanila yung pagbabasa. At kailangan po na itong grade 1 po, matuto na po talaga siya magbasa para po pag sumunod na mga taon po ay hindi po siya mahirapan po mga ka-survivor sa pagbabasa. Yun nga po mga survivor, nagugulat nga lang po ako na pagdating nga po ng bahay, alam niya na po yung sasabihin, yung babasahin niya po mga ka-survivor na pag may mga tinuturo po ako sa kanya kung ano ito, naiintindihan niya, alam niya po na kung ano po yung words na yun. May mga bagay na kailangan mo pa rin po talaga na ituro po sa kanya mga ka-survivor. Ayan nga po mga ka-survivor, pagkatapos nga po niyan mga ka-survivor ay kakain na rin po kami mga ka-survivor ng tanghalian. Pagkatapos mo ng halian, doon pa lang po ako maliligo mga ka-survivor kasi natatapos po kami talaga niya mga ka-survivor ay tanghali na po kasi matagal po na tinuturo ko pa po sa kanya yung lahat ng dapat pong ituro sa kanya mga ka-survivor. At ito na nga po mga ka-survivor, pagkatapos niya nga po mag-aral po, ay magdo-drawing daw siya mga ka-survivor. Ayun po talaga yung hilig ng anak ko na yan na bunso ko po. Mahilig po siya mag-drawing talaga. Sa tingin ko po mga ka-survivor, ayun po talaga yung kakayanan niya po mga ka-survivor. Ayun lamang po mga ka-survivor. Salamat po sa panonood. God bless.